Grabe yung hangin. Napakalakas. Salaan ko kasi po na siya buwan. Pag-anak ko. Ito namang bad cheese. Gagawa naman. Manjud ka namin. Hindi ka. Nanguha ka dito. Ako mo ba? Yummy cucumber lemonade. Sa mainit na panahon. Iba talaga pag nakaganito yung baso. Sarap. Parang tanggal ang uhaw. Sarap. Sandali lang. Ang daming mangga, ang daming nanakaw.
Pag-uusapan natin today kung ano yung mga naging work ko dati mula nung pagkamulat ko hanggang sa nakulong ako. Yes, totoo po, nakulong po ako. Pero hindi naman sa kulungan, literally nakulong. But I was put in a crowded place. So, nalagay ako sa isang corner where 4 hours po akong nakikipaglaban sa aking rights para magkatakas at hindi ako ma-detain. Detain mo yun. So, nag-apply ako ng trabaho, dala ko yung mga papers ko. So, wala pa akong trabaho, habang nag-apply ako. Nagbibenta ako ng mais from Tondo, tinutulog ako ng Quiapo sa simbahan. So, bago nagkaroon ng batang Quiapo, meron mo ng baklang Quiapo. So, yun. After 1 month, while nag-apply ako, nagtatrabaho ako, nagbabantay ako ng mais. Apply ako ng burger machine, trabaho hanggang sa na-deploy ako sa burger. That time ng burger machine, minanipis ko na pala. Oh, ito na nga manifestation, no? That time, nag-uumpisa na yung Pinay Big Brother ng second season yata, kinakim yata yun. Basta meron ng season yun, 2007. Anong season yun, 2007? Siguro mga AJ Falcon na yata yun siya. So ano na yan? Si Kim Cho kasi nauna pa kay EJ. 2007. So, mga third season na to yata, fourth. Kasi may adult at saka teen. So, yun. Bago nagkaroon ng artist. Sa Scout Bayuran, sa South Triangle, tapat ng ABS-CBN, andun yung company ng burger machine. Yung main. Alam ko yun. So, naglalakad ako papunta doon. Pagdating ko doon, sabi ko talaga kay Mr. Tony Gonzaga, kasi kakaway-kaway pa ako. Tapos, alam yung feeling na yung artista kakaway sa'yo, pero in general naman talaga siya kumakaway, hindi naman sa'yo. Pero feeling ko, ay, ang ganda ko! Sabi ko talaga, papasok ko sa bahay ni Kuya. Audition talaga ako that time. So after that, na-deploy ako, natanggal ako sa trabaho kasi natanggal ako sa burger machine kasi that time wala nang, sa MMK yung pinapanood nyo, wala na bang kain yung pamilya ko, kailangan ng 500 magpadala ako. That time ako yung naka-duty, kinuha ko yung 500 sa kaha. Tapos dumating yung visor ko, kulang ng 500 yung kaha namin. Sinasuhan ako na magnanakaw. So ipapablatter din nila ako pag hindi ako nag-report, tapos automatic terminated ako sa burger machine. So shout out sa burger machine, terminate ako kaagad without hearing my explanation. That time kasi sahod namin, morning ko kasi kinuha pinadala. Tapos mga tanghali, papasok na yung sahod namin sa ATM. Hindi ko nakuha kasi dumating yung visor. Oo, kaya hindi ko nila kasi dapat kasi pag umalis ka, dapat i-lock mo kaagad yung ko. So meron kaming bakla na supervisor noon, niya ako kaagad na pagnanakaw. So thank you kasi from that, naging mas matatag ako. And then, after ko magbenta ng mais, yun na Pinay Dream Academy, kinuha na ako ngayon ni Ate Cara. Tapos kinupop ako ni Ate Cara. Ngayon, pinasok ako ni Ate Cara doon sa tito niya. Tapos, ang trabaho ng tito niya is nagpapadala siya ng dancers sa kabanda sa Singapore. Entertainer, hindi mga pokpok ha, hindi mga Ito na yung go-to recruiter. 18 years old na ako noon, 2008 na yun siya. So, recruiter na ako noon. So, mula alas 11 ng gabi, umiikot ako sa may Malate, sa Quezon City, kung saan may mga banda, umiikot ako, nagbibigay ako ng mga calling card, kung sino yung mag-apply ng banda at saka dancer sa Singapore. Pero, ang mali lang doon is, hindi kami doon madaan ng POEA. Correct. Lumalabas silang tourist, tapos, pagdating doon, meron na silang permit. Which is hindi maganda, di ba? Kasi, kasi pag may nangyari doon, ang sisisihin ang POA or POA, mga ganun-ganun, di ba? Ang government natin. Ang na naman natin ng Oo. So, which is kung tutuusin, wala namang problema kasi nakatulong ako, nagtulong kami, nagkaroon na. Yung mga babae namin na hinahatid, nagkaroon ng mga foreigner na asawa, may mga anak ko sila. Alam ba, sahod ko noon 2,000 lang, tapos nakukulong na pa ako, na-risky pa yung pangalan ko, ay buhay ko. Tapos that time, siguro mga 2 years ako nagtatrabaho ng ganun. Nakaigpitan, nahuli ako sa immigration. Ang daming kamera. Nabitbit ako mga passport noon, mga papers, ganyan, pera, pambayad sa immigration, ganun. Sa Manila pa. Oo, Manila. Sa NAIA Terminal 1, hinawakan ako ng PIDEA ba yung tawag nun? Ng mga police dito. Oo. Tapos hinila ako. Buti na lang yung bag ko, naiwan ko doon sa kasama ko, si Mildred, na dancer din. Dinala niya, tapos wala akong hawak, cellphone lang, kasi didelete na ako ng mga convo, ganyan-ganyan.
Pinasok ako sa isang office sa nakalagay doon, human trafficking, ganyan. 4 na oras ako nakulong doon. As in, grabe. Hindi ko na alam ang mangyayari sa akin kung confiscate yung phone Hindi ka ko. muna pinaliwanag. Ay, tinanong bakit kayo nila. Sabi lang, ganito kasi frame up kasi nangyari, set up. May mga dancer doon na upload, pero hindi pa niyatakan. Hindi sila makalabas. So ginawa, pinestay sila. Tapos ako, nandun ako sa may KFC doon sa labas ng terminal. Tapos sinat nila ako, Brenda, upload, Brian, pangalan ko, Bri. I-upload kami, hindi kami makakalabas kasi nahuli kami ganito ganyan. Pero meron dito lumapit sa amin, anong gagawin? 10,000 daw per ulo. Tapos makalabas kami, tatatakan kami, pero magbabayad ng 10,000. Di, okay. Pagdating doon, yung kausap pala nila, Ang huli rin. yung pala yung manghuli. Ang huli ka rin. So nahuli ako, grabe talaga, hindi ko alam ang gagawin ko, ganyan. Set up nanay. Buti na lang, yung babae na, Sineta para lumabas yung nagpadala sa kanila. buti na lang, yung itsura ko dati, hindi ako nag-act as itsura ko as yung pangmayaman. Dapat yung naka-short lang ako, ganyan. Buti na lang, yung mga hinatid ko, taga dito lang sa Dayawan. Shout out kay Cheryl at saka kay ano yung kasama natin Cheryl. Nakalimutan ko yung gwapa. Dalawa sila, puro mga Bisaya. Ang sinabi namin, magkakaibigan kami, tapos hinatid ko lang sila kasi magbababay lang kasi alis na, ganyan. Hindi talaga nila ako nakuhanan ng ebidensya hanggang pinapirma na lang nila ako na walang harassment na nangyari. 4 na oras ako doon nakakulong doon, sinabihan nila. Tapos meron silang kinontak na head ng pulis na kawawa naman ako, wala naman kasi akong ginagawang masama, hinatid lang ako, ganyan. Pinalabas talaga ako, pinapirma ako ng walang harassment, ganyan. Pero yun yung pinaka, sabi ko talaga, Lord, makukulong ako, ikaw na bahala sa pamilya ko, ganyan. Parang gumuho na yung mundo ko doon. Tapos, pagkatapos, pagkalabas na ako, grabe, iyakan na namin yung mga ano, ganyan. 2,000 lang kita ko noon. So, yung 2,000 na yung pinagkakasya ko yun, yung 500 sa akin, yung 1,000 pinapadala ko dito sa probinsya, pangkain na for 1 month. Yung 500, sinisave ko sa wallet ko para in case may emergency sa probinsya or di sa akin, meron akong mahugot na 500. Yung malaki na yun, 2008, 9, 10, ganun, di ba? So, 2008 ako nag-start ng trabaho noon, 2010 ako nahuli. Nagtrabaho na ako sa parlor, yung may-ari pa rin ng tito niya, pa rin yung tapos wala naman na yung company na yun ngayon. Tapos, nagtatrabaho na ako sa parlor, doon ako mas lalong natuto ako mag-ano ng buhok, ganyan, mag-manicure, pedicure kasi high school lang ako marunong na talaga ako ng dati. Kaya bumalik ka rito na nag-open. Kaya parlor na ako. After ko mag-parlor, yung si Ate Cara kasi, kinuha ko sa Pinoy Dream Academy kasi singer siya. Tapos, meron siyang voice coach. Ang voice coach niya ngayon, si Kuya Greg Colasito, na siya yung ngayon yung nagmamanage ng mga banda, kay Alec Bobby, kaya si Pressman, kay Nadine Lustre, siya yung nagpo-coach or nag-handle or nag-RM, nag-road manager, ako yung PA niya. So minsan ako yung kasama nila ganito, ganyan. So after ko nakulong, sa parlor, nagtrabaho ko, kinuha na niya ako at doon na nag-start yung career ko as artista. Kasi pinasok niya ako sa mga mag-PA, tapos after ko mag-PA, doon na nag-start na habang nag-PA ako, since nasa inline siya ng showbiz, pag may audition na ganito, pinapa-audition niya ako. Pag may show yung banda, pag may pag may taping si Alec Bobby, pag may taping si Pressman, si Nadine, minsan ako yung pinapasama doon, ganyan. Sila Michael Pangilinan, kasama ko. Siyempre kay Tita Monet at saka Renz Venegas, sila yung mga pinipili ko ng mga banda. Doon na nag-start na, pumasok ako as makeup artist ni ganito, tapos after niya, nag-showbiz na ako.